Disclaimer lang po, nothing in this video is a financial advice and this is for educational purposes only. At lagi pong tatandaan ang paalala ng mga traders, invest only what you can afford to lose. Always do your own research. At sa mga bago po sa ganitong industry, kakailanganin nyo po ng verified GCash account or any e-wallet account. Kakailanganin nyo rin po ng verified account sa coins.ph at sa mga iba pang well-known at legit crypto exchanges kagaya ng Qcoin, OKX, Bybit, and Binance account. So, sa video na to, magpo-focus po tayo sa coins.ph. So, ito na siya. I-allow lang natin. Yan, pagka-install na, i-allow lang. Allow lang ang dapat i-allow. Then, enter natin ang ating phone number at saka password para po makapag-login tayo. And then, meron siyang isisend na authentication code sa number natin. Ayan. Ganun po siya ka-secure. So, i-enter lang natin yung code na yan. Security code, authentication code. Para makapag-login tayo. Bukod kasi sa code, meron pa tayong PIN, no? Okay, so ito na po siya guys. Dito sa coins.ph, meron na po siyang mga cryptocurrency or crypto assets na pwede kang pagpilian. So, ayan na po siya. Ayan, pwede natin view all. Nandito na lahat. Meron sila dito mga gamings, meme coins. Nandito rin yung main crypto na Bitcoin, Ethereum, etc. So, ayan siya. Sila po yung mga tinatawag na digital assets. Okay, so ang gagawin natin dito guys is magka-cash in tayo. Okay, cash in. Siyempre, para makabili tayo ng crypto asset, magka-cash in tayo. So, click lang natin yung cash in. And, dito pa sa cash in, pwede kang mag-cash in through GCash, pwedeng through bank, pwede rin sa mga mga partner stores. Meron sila partner merchant. Marami po ditong pagpipilian and meron ding mga GrabPay. Actually, lahat po ng klase ng e-wallets pwede dito mag-cash in. And over the counter, kagaya ng 7-Eleven, meron din mga malls, etc. And yung mga partner na box, meron din. Basta po be sure na bago kayo mag-cash in, verified na po ang inyong account. Okay? Ayan, meron silang bank. So tayo, ang gagamitin natin is bank. So manggagaling yung cash in natin sa Hello Money app or sa Asia United Bank. Ayan, ito siya. Click lang natin yung Asia United Bank. So, dito guys, pinapakita lang po yung instructions kung paano tayo makakapag-transfer from bank to coins.ph. So, pipiliin lang natin via InstaPay yung DC Philippines or coins.ph. At ang magsisilbing account number natin dito is yung ating phone number. And meron po siyang transaction fee na 25 pesos from bank. Just be sure verified na po ang inyong account dito kasi hindi nyo po yan mawi-withdraw kapag
hindi kayo verified dito sa Coins.ph. So ako level 2 ako guys. So dito guys, dito sa Coins.ph, pwede kayong mag-explore. Ayan, i-click lang nyo lang yan, discover. And dito yan, makikita nyo, pwede kayong mag-buy load, mag-bills, payment, etc. Explore nyo na lang po yan guys. Pwede rin siyang online shop. Okay. So, explore nyo lang yan and useful din po siya. Pero more on as crypto trading and crypto wallet dito sa Pinas. So, ito na nga, after ilang minutes, ito na nga po, pumasok na yung aking bank transfer. So, ayan na siya guys, 500 pesos po yung tinransfer ko. So, ang gagawin natin is magbabay tayo ng coins. So, gagawin natin yon dito sa Coins Pro. Okay? Dito tayo magbabay para maliit lang yung transaction fee. Okay, so yan. So, dito sa taas, eto, i-click lang natin to. Yan, and then favorites. Ayan, nilist ko na yung mga coins na yung coins na ino-observe ko, nilist ko na dyan. So, pwede kang dumaan dyan, or pag tinatamad ka, sobrang dami, dito tayo sa search bar. Ayan, tinatamad na ako. So, dito tayo sa search bar, sa taas. I-click lang natin yung search bar and Doge. Ayan, bibili natin yung Doge. Guys, pag bibili kayo ng crypto asset, aralin nyo muna po ha. So, ito po hindi basta-basta binibili, no? Sinesearch po yung mga coins na yan. So, click lang natin yung buy, and then dito po meron tayong limit order. Diyan po maglalagay ka po ng price na gusto mo, kung anong presyo mo siya bibilhin. So, matagal po yan kasi kaya hihintayin mo pa na ma-hit niya yung price na yan bago siya mag-buy. So, sa market order, dito tayo sa market order, kung ano po yung price sa mga oras na yan, yun po yung matitrigger na bibilhin mo. Okay? Price ng crypto asset. So, ito dito po is yung amount, kung magkano yung gagamitin mong pera. So, ang gusto ko is kalahati lang, no? Ayan, pwedeng kalahati, pwedeng buo. Okay, so ako kalahati lang, pwede rin ganyan lang kaliit. And then, yan. Prefer ko po is kalahati lang muna. Ang technique po dito guys, magbabay ka ngayon, then pag bumaba po yung price, pwede kang mag-buy ulit. Para po, in case na tumaas na siya, ayan, tutubo ka na doon. Okay? Ganyan po yung technique. So, lagi nyo pong tatandaan na buy low and sell high. So, kalahati lang yung gagamitin ko muna para pag bumaba po siya, pwede pa akong bumili ulit. Then, i-click lang natin yung buy. And, matik na po yan pag market price. Kung ano po yung price ng market sa mga oras na yan, dun po tayo, yun po yung price na mabibili natin. So, saan natin siya makikita? Nandun na yun sa balance natin sa baba. Nandun na yun sa balance natin guys. So, click lang natin to. Andito yung order history. Ayan yung mga order history ko. Ito yung sa Doge na binili ko. So, ito yung price niya, yung kung magkano ko siya nabili, market price, and then kung ilan yung nabili ko dun sa amount ng pera na ginamit ko. So, etong coin na to guys is kailangan hintayin mo munang tumaas. Huwag ka pong magsisell
kapag bumababa ang price niya. Dahil dun ka po malulugi. Okay, lagi niyo pong tatandaan yan kung papasok po kayo sa ganitong klase ng investments. Wag na wag po kayong mag-sell kapag naka-red ang market, naka-red ang mga candles. Lugi kayo doon, talo kayo doon. Kailangan mag-sell kayo kapag naka-green ang mga candles and mataas na yung price. So, ito pong mga coins na ganito is inaaral po yan. Kailangan nyo pong mag-search. Marami po sa YouTube, sa CoinGecko, and CoinMarketCap. Alamin nyo po, dun po tayo magsa-search ng mga coins na bago tayo mag-buy. Okay? Kaya hindi po basta-basta ang pagpasok sa ganitong klase ng investments. So, kaya kung napapansin nyo guys, bumababa na siya. So, gaya nga po ng sinabi ko, kapag bumababa ang price, hindi pa yan possible, hindi pa yan yung pinakamababa niya. Okay? Ito pong coins na to is bumababa siya, minsan umabot siya ng 7 pesos, 8 pesos, ganyan yung pinakamababa niya. Pag ganong umabot ng ganong price, buy ka lang ulit. So, ayan yung mga balance ko before. And then, pag umabot siya ng mataas na, halimbawa ng 13 pesos, 15 pesos, dun ka magsisell. Dun ka kikita. Okay? So, ito na yun. Yung mga balance pinakita ko lang guys. Ayan sa baba, no? And then, ayan o, bumababa na siya. Diba? Nakita nyo, 9 na lang siya. Ang mababawasan lang naman dyan is yung value ng pera mo. Pero yung coins, nandyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. Okay? Unless, isi-sell mo siya. Lugi ka na doon. So, ayan. Okay? Ayan yung mga... Ayan yung mga ino-observe ko lang yun na coins. Yan yung mga paborito kong coins. Ayan. And, kung mapapansin nyo guys, ayan, balik tayo sa ating coins PH. Ayan, nabawasan yung balance natin, naging 490 plus na lang siya. So kung ano yung balance mo sa Coins Pro, yun din yung balance mo sa Coins PH. And pag magsisell ka, dito ka po magsisell sa Coins PH mismo. Okay guys? Kasi malaki po yung transaction fee niya eh. Okay, kaya ako ayoko mag-trade dito sa CoinsPH, pero bilang mga beginners, dito ina-advise na mag-trade. Okay, ito yung Philippine crypto exchange natin, itong CoinsPH. So ito yung Doge na nabili natin guys, makikita siya sa portfolio dito sa baba, and click nyo lang yung portfolio and then Doge, and ayan po, meron nakalagay dyan na buy, sell. Dyan po kayo magsisell if ever isi-sell nyo na po. Okay? So, ipapakita ko ngayon sa inyo guys. Ito medyo tumaas na po yung binili natin na coin. Ito po guys, depende po ito sa takbo ng market. So, ayan, kung nakikita nyo, nadagdagan na yung balance ko, no? Kalahati lang kasi po yung ginamit ko sa pagbili niyan. So, titignan nyo sa portfolio dito sa baba. And ayan na yung Doge na binili natin. Kung makikita nyo, nadagdagan yung value niya. No? So, yan po yung sinasabi ko na tumataas po siya. Depende po talaga sa galaw ng market. So, hihintayin nyo lang siya na tumaas. And then, doon nyo na isi-sell kung satisfied na kayo doon sa tubo ninyo. Pero guys, be sure na aware din po kayo sa mga crypto news. Okay? Kasi doon po magbe-base kung tataas or bababa yung coins na binili ninyo. So, be aware. Lagi po kayo nanonood ng news sa YouTube. Meron po niyan. Marami po dyan crypto news.
Ayan, pakita ko po sa inyo yung chart niya. And nakikita niyo po may pataas, pababa siya. Hindi po siya consistent. Okay? Bumababa rin po talaga siya. So, be aware po. And marami po kayong pagpipilian yan at marami po kayong source na pwedeng panooran. Okay? So, yun lang po guys. This is not a financial advice. This is for educational purposes only. Maraming salamat sa inyong panonood.